Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magpapala po ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo. Nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating makasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming mananubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inaalis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama." Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya.
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin, ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang dinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises ang inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Mainit na pagtanggap po sa ating mga pilgrims mula po sa Basilica at Parokya ng St. Martin of Tours sa Taal, Batangas, sa pangunguna po ng at kasama din pari na nakikimisa, si Father Paul Hermano. At baka may iba ko mga may nagpipilgrims pa dito. Welcome na welcome po kayo dito sa tahanan po, dambana at parokya po ni Poong San Jose Patriarca. Sa atin hong ebanghelyo, narinig po natin na hindi ho inaamin ni Jesus kung sino siya, lalo't higit sa mga Pariseyo o mga kilalang tao noong panahon niya
sapagkat hindi siya natatakot na malaman na siya ang Mesiyas o tagapagligtas, hindi dahil aakusahan siya ng blasphemy at may maiparatang sa kanya, sapagkat gusto ng ating Panginoong Hesus na ang pagpaparangal at pagpupuri ay hindi manggagaling sa tao kung hindi sa Diyos. Anong sabi niya? Ang mga tao gusto ng pagpaparangal. Bakit hindi ang pag-igihin ay ang pagpupuri at ang pagpaparangal ng Diyos sa Kanya? That is the psyche of a person. Nakakataba ng puso pag siya ay kino-compliment. Nakakataba ng puso kapag siya ho ay pinupuri. May masama ho ba pag kino-compliment? May masama ho ba kapag pinupuri? Depende ho sa compliment at pagpupuri. Ang isa hong magulang, kapag pinupuri, binibigyan man lamang ng compliment ang mga anak dahil ginawa niya ang tama, dahil iniwasan niya ang mali, there's nothing wrong with that. Bakit? Sapagkat yung kanyang pagpupuri at compliment sa kanyang anak o mga anak, it is based on the truthfulness of God. Pero kung ang pagpaparangal at pagpupuri, ito ho ay kung ito'y magdudulot ng tinatawag nating self-satisfying, self-serving, hindi na ho yan katanggap-tanggap na pagpupuri. May mga tao ho na masabihan kang, uy, ang payat-payat mo na. Ikaw naman tuwan-tuwa. Kahit hindi. Exercise ka lagi. Lalo na, pag sinundang, uy, ang gwapo-gwapo mo na. Ang ganda-ganda mo na. Lalo ka na. Antay nga ay pumapalakpak. Pero pag tinignan mo naman sa sarili, alam mo naman na hindi. Dahil yung mga tao ay, may mga tao po kasi na ang gusto lagi pinupuri. May mga tao talaga na gusto lagi compliment. Gumawa lamang ng kaunti at hindi napansin, nagtatampo. Lalo lang pag nakagawa ng malaki at hindi mo pinuri, nagtatampo. Yan ho, ang sinasabi natin, ang kailangan natin ay hindi papuri na nanggagaling sa ating kapwa. Ang papuri na mas kinakailangan natin ay yung papuri na nanggagaling sa Diyos. Meron ngang iba na tuwan-tuwa na kapag siya'y pinuri, pinati, ng mga kilalang tao, kilala naman ninyo sa sarili kung kay karapat dapat lapurihin. Kilala naman ninyo eh. Sa ano kung kayo mapuri ng kilalang tao, sa karamihan naman, alam. Yung tinatawag nating sa salitang Batangas ay ligaw ng bituka. Alam naman ng hilatsa mo. Alam naman, at tayo ay gumagawa ng kabutihan. Hintay lagi po ba tayo ng papuri? At syempre, lalo tigit sa lahat na nakakatakot, yung ibabarag mo yung iyong sarili. Sa atin nga ho, hindi lamang naman ho, binubuhat ho natin bangko. Pati ho lamesa ay binubuhat na natin. Sapagkat we need to glorify ourselves. Kasi walang napuri sa iyo. O ay sinong pupuri sa iyo? Ay di yung sarili mo. Laging ikaw ang bida,
laging ikaw ang magaling. Oh, ginagawa ng mga tao. Anong tawag sa iyo? Di si maasbag. Yan na si bagyo. Mahangin. Paano kasi? Wala nang ibang magaling kung hindi ikaw. Sa usapan, sa kwentuhan. Gusto mo ikaw lagi center of attraction. Hindi naman ho yan ang gusto ng Diyos eh. Lalo na tigit. Kung lahat na ibibida at ibibida mo. Well, minsan, hindi naman ho masama ang magkwento. Pero yung lahat na lamang itinaas mo yung sarili mo. Gusto mo talaga yung self-seeking glory. It is not based on the truthfulness of God. That is very dangerous. Kasi pag wala nang pumansin sa iyo, pag wala nang pumuri sa iyo, kawawa ka. Manliliit ang iyong sarili. Sapagkat bakit ganito ako? Bakit hindi na ako pinapansin? Hayaan ho ninyong ang Diyos ang pumuri. Kung wala man ho kayong narinig sa ibang tao, hindi ka man lamang pinasalamatan, hindi lamang ina-appreciate ang iyong mga ginawa, yan ho ninyo. Kita naman ho ninyo ng Diyos. Ina-appreciate ka nga ng mga tao, pinaklapakpakan ka nga ng mga tao. Ang Diyos ba? Nakatingin sa iyo, baka pikit. Magaling pa yung pikit ang mga tao na hindi ka nakikita at hindi ka pinasasalamat, hindi ka na-appreciate. Pero mulat naman ang mata ng Diyos. At bukas naman ang kanya mga tenga. Bakit? Sapagkat hindi ka man magsalita, hindi ka man purihin, pero sa paningin ng Diyos, ikaw ay karapat-dapat na palakpakan. Ikaw ay karapat-dapat na pakinggan. At alam ho ninyo, ang palakpak ho ng Diyos ay tahimik. At ang salita ho ng Diyos ay tahimik. Kasalungat ho naman sa atin. Gusto natin sa paglakas ng palakpak, gusto natin sa paglakas ng salita ng ibang tao, tayo ay natutuwa. Madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ang atin pong tugon, Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasalukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga mahihirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang ayagan naming aminin ng aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
panalangin. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami nawa ay dalisain sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami ay bubuti. Isinugo mo sa Jesucristo pang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban ng mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa lagi kaming makasunod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ang ipong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong buong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. sa araw-araw At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. at huwag mo kami ipahin dulot sa tukso at ihaya mo kami Sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainiya. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, sinagali sa mga salang sanlibutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanihan sa kaniyang banal na apigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen. sikat ng umaga.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawa magpalayan sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo. Ingatan, gabayan, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.